Kinabukasan, habang kami kasalukuyang nag-aalmusal at umiinom ng salabat, ay biglang nagtanong sa akin si Ian kung bakit ang tagal daw naming nakabalik ni Manuel. Sinabi kong medyo napasarap kasi ng kwentuhan doon kanila Clarissa. Biniro pa niya ako na mukhang ayaw ko na raw yatang umuwi. Muli ako nagsalita at sinabing ipinagtimpla kasi kami ni Clarissa ng kape. Nagsalita naman si Mang Aldo at nagtanong ito kung sa pag-uwi ba namin ay mayroong pa bang nangyaring kakaiba. Natigilan akong sandali at hindi kaagad nakasagot. Muli siya nagsalita at sinabing wag daw akong mag-alala. Kaya napilitan na akong ikwento yung tungkol sa matanda na aming nakita sa daan. Ikinuwento kong lahat at inilarawan ko pa sa kanya ang matanda. Biglang napabulala si Mang Aldo na alam na raw niya kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin at naging malinsangan, at kung bakit may nagmatsyag na nagpapaikot-ikot sa bahay noong nagdaang gabi. Bigla akong tinanong ni Lolo Waldo kung lumingon ba raw ako nung pinaanda na ni Manuel ang tricycle palayo. Sumagot ako at sinabi ang totoo. Bigla namang pagalit na nagsalita si Manuel at sinabihan ako na matigas daw ang aking ulo, at nagbigay pa ito ng isang rhetorical na tanong na gusto ko ba raw na mapahamak. At para hindi na mauwi pa sa pagtatalo, ay humingi na lamang ako ng paumanhin at sinabing hindi ko kasi napigilan ang aking sarili. Dala na rin ng kuryosidad. Tinanong nila ako kung anong aking nakita nung ako'y lumingon. Sinabi kong nakakita ako ng pusa na kasinlaki ng aso na mayroong malalaking mga mata tulad ng sakwago at nangungula. Naloko na. Malamang ay sinundang kayo dito hanggang sa pag-uwi, sabi ni Lolo Waldo. Nang marinig iyon ng mga kaibigan ko, ay agad silang nagsabi na ang tanda na umano namin para maniwala pa sa mga ganong bagay. Kanila pang binanggit na kapag dumadayo kami sa ibang lugar sa Maynila o kaya ay namimiesta, ay palagi akong nagdadala ng kalamansi. Pero ni minsan ay wala naman daw akong napatunayan tungkol sa mga sinasabi ng lolo at lola ko patungkol sa mga aswang. Basta ako, maniniwala lang kapag nakita ako mismo. At hindi ako basta-basta natatakot. Wala sa lahi namin ng duwag. Baka nakakalimutan mo, Felipe, laking tondo yata ako bago pa kami nalipat ng Mandaluyong. Pagmamalaki pa ni Otep. Hindi na ako kumibo. Nagsalita na rin ang iba pa naming mga kaibigan at nagyaya ng mag-practice. At pinaalaala na bukas na ng gabi ang unang pasayaw sa plaza. At bago pa sila umalis, ay nag-iwan pa ng mga pananalita na wag na raw namin pag-aksayan pa ng panahon ang mga ganong uri ng kwento na wala namang katotohanan. Hindi na lang kami umimik nila Mang Aldo at Lolo Waldo. Medyo nakaramdam ako ng hiya para sa mga kaibigan ko. Siya naman paglapit ng magkapatid na Roldan at Ronald. Nagtanong si Ronald kung ganun ba talagang kayabang si Otep. Sumagot naman si Roldan at sinabing hindi naman siya ganon nang kanilang makilala ni Irene sa Maynila. Bumaling sa akin si Ronald at sinabing pagsabihan ko raw si Otep dahil sa hindi raw nito alam kung anong meron sa kanilang lugar. Pinutol na lang ni Mang Aldo ang usapan at sinabing
mga ngarit na umano siya ng tuba. At kanya akong tinanong kung hindi ko ba raw sasamahan yung mga kaibigan ko sa pag-iensayo. Sinabi kong hindi na, dahil sa kabisado ko naman yung mga step. Kanyang inutusan ang mga anak na sila nang mag-asikaso at maganda ng aming makakain sa tanghalian. Sinabihan niya ang mga ito na magpunta na lamang sa palengke at bumili na muna ng isda at karne. Matapos marinig ang pili ng kanilang ama, ay nakiusap ako sa magkapatid na kung maaari ba akong sumama. Pumayag naman ang dalawa. At nang mga pasado 9:00 na, ay umalis na kami. Nang nasa palengke na kami, ay biglang tumunog ang sipi ko. Taddad ito ng mga text messages at missed calls. Sa lugar kasi nila Roldan ay hindi makasagap ng signal. Nang basahin ko ang mga text, ay puro pagpapaalaala at pinag-iingat ako mula sa aking mga kapatid at nanay. Nag-text kagad ako at sinabing ayos lang naman ako at ang aking mga kaibigan. At ipinaliwanag kong wala kasing signal doon sa aming tinutuluyan. Tinanong ako ni Ronald kung wala ba raw akong bibilin. Sinabi kong ako na lamang ang bibili ng galunggong para may mapulutan kami, at bibili na rin ako ng aming inumin. Tinanong ko siya kung pwede ba magbaon ng alak sa sayawan. Sinabi nitong pwede naman, pero may bayad nga lang ang mesa. 100 lang naman ang upa, at may kahabaan na iyon. Ganun pala doon sa kanila. Sinabihan niya ako na doon din daw kayong makita kapag ako ay nakabili na. Pinaalaala pa nila sa akin na huwag akong magtatagal dahil sa kailangan naming makauwi kaagad, dahil sa magluluto pa nga ng pananghalian. Tumango naman ako at umalis na. Napakaraming tao sa palengke noong mga oras na iyon. Matapos kong makabili ng alak at mga sigarilyo na aming pagsasaluan sa kinabukasan, ay nagpunta na ako sa bahagi ng palengke kung nasaan ang mga isda at iba pang mga lamang dagat. Nang bigla na lang akong nagulat nang may kumalapit sa akin. Isa iyong matandang babae. Napakahaba ng kanyang puting buhok. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil sa nabigla ako nang makita ko siya. May halin tulad mo kasi siya sa mga mangkukulam na napapanood sa mga palabas. Tinanong niya ako kung isda pa raw ang aking hanap, at kanyang sinabi na marami daw silang panindang isda. Sumagot naman ako ng opo. Noong mga oras na iyon, ay may kaba na akong nararamdaman sa aking dibdib dahil na rin sa ayos nito. Lalo na nang aking makita ang kanyang mga kuko na mahaba at parang hindi ito naglilinis. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at sumunod din ako sa matanda. Siguro ay dahil sa nahiya ako na tanggihan ito. At nang marating namin ang kanilang pwesto, ay kanyang ibinida sa akin ang mga panindang isda. Mayroong bangus, lapu-lapu, galunggong at tulingan. Napansin ko ang lahat ng paninda ng matanda ay wala ng mga hasang kumpara sa ibang nagtitinda doon. Napansin ko rin na paniantingin sa akin ng ibang mga tao na tila ba gusto akong kausapin. Parang mayroon silang gustong sabihin. Ngunit agad na inagaw ng matanda ang atensyon ko mula sa mga taong naroroon, na nakita kong mabilis rin nilang binawit
ang kanilang pagkakatitig sa amin na para bang mayroong takot. Sinabi ng matanda na bumili na raw ako. Kapag bumili umano ako ng kahit 1 kilo lang, ay kanya pa akong bibigyan ng 1 pang kilo rin na dagdag. Natuwa ako nang marinig ko iyon. Tinanong ko pa nga ang matanda upang kumpirmahin ang kanyang sinabi. At sinabi nga nitong kanyang ililibre sa akin ang 1 pang kilo kapag ako ay bumili. Matapos kong malaman ang halaga ng binili ko, ay aabot na sana ang bayad. Nang biglang dumating sila Roldan at Ronald. Humingi sila ng paumanin sa matanda at sinabing kasama nila ako at nakabili na sila ng isda. Kanila pang ipinakita sa matanda yung kanilang nabiling flying fish. Magsasalita pa sana ako pero mabilis na nila akong hinila. Nang mapalingon ako sa matanda ay nakita kong nakatingin ito ng masama. Hindi ko lang masiguro kung sa akin ba ito nagalit o sa magkapatid. Pagdating namin sa bahay ay wala nang sinay na sandali ang magkapatid. Tumulong na rin ako para mas mapabilis pa ang paghanda ng aming pananghalian. Pagkatapos magtanghalian, habang nagpapahinga, ay nag-usap-usap kami magkakaibigan para sa aming plano para sa unang gabi ng sayawan. Napag-alaman namin mula kay Irene na pagdating sa sayaw na cha-cha at rumba ay patok ang tugtuging lambada, dayang-dayang at aring-king-king. Pero sa sayawan ay hindi rin mawawala ang walang kamatayang body-body kapag sweet child na ang pinatugtog. At ayon kay Ian, nalaman niya rin mula sa kanyang mga pinsan na wala pa umanong sumayaw ng sabay-sabay tulad ng nakikita nilang ginagawa ng mga kasama nilang Berto na taga-kabilang baryo. Kung kaya mayayabang ang mga ito sa sayawan at bukang bibig na wala umano silang katapat. Inihanda na namin yung aming mga susutin para sa kinabukasan. Nanghiram kami ng plancha at nang iabot sa amin ng nanay ni Roldan ay nagulat pa kami dahil sa kakaiba iyon. Nilalagyan iyon ng uling, kaya pala nagpadingas na si Ronald. Nang magtanong ako tungkol doon ay sinabi ng nanay nila na kanya pa raw nabili iyon sa Maynila noong namamasukan pa siya bilang isang kasambahay. Nabili niya raw iyon sa may Karyeto matapos niyang magsimba sa Quiapo. At doon rin daw niya nakilala si Mang Aldo. Pinlansya na namin ang aming mga susutin. Inihanda na rin namin ang aming mga inilalagay sa mukha tulad ng foundation, make-up, mena at liner. Para naman presentable kami kapag sumasayaw na. Kinahaponan ay may dumating na tricycle at narinig namin ang isang pamilyar na boses na tumawag. Si Aling Pasing at kasama niya ang kanyang kambal na sina Marisa at Clarissa. Kaya napalabas kami upang mangamusta. Nagulat pa nga si Aling Pasing nang makita kami. Pinaalala nito sa amin na kinabukasan na raw ang sayawan para sa mga kabataan at sila naman daw sa susunod na gabi. Sinabi pa nito sa amin na marami daw kadalagahan sa kanila, kung kaya baka doon na rin daw kami makapag-asawa pagbibiro pa nito. Sumagot naman si Marisa at nakiusap na kung maaari bang sa mesa na namin sila makikiupo ng kanyang kambal na si Clarissa. Dahil sa ayaw daw nila pumwesto, doon kanila Lamberto. Mabilis namang sumagot sa Irene at sinabing wala iyong problema. Dagdag pa nito,
mas marami ay mas masaya. Nagpaalam na ang mag-iina at iniwan na ang inihatid na ube. Hindi na raw sila magtatagal pa dahil sa marami pa silang aasikasuhin sa kanila at ayaw din nilang abutan ng gabi sa daan. Tanging tingin na lang ang nagawa ko para kay Clarissa. Pero hindi ko inaasahan na bigla itong lilingon bago pumasok sa tricycle at iniwanan ako ng isang matamis na ngiti. Naibulong ko sa aking sarili na sana ay maisayaw ko siya bukas. Kinagabihan ng araw ding iyon, matapos na makapaghapunan, ay maaga na kaming natulog bilang paghahanda na rin sa kinabukasan. Nang sumunod na araw ay maaga kaming nagising. Habang nag-aalmusal ay nagtanong si Ian kung saan ang simbahan. Sinabi nitong mas maganda umano kung makapagsimba na muna bago sumabak sa pakikipagtagisa ng sayawan. Sinabi ni Manuel na mayroon umanong kapilya sa malapit. Pero kung simbahan daw talaga ang gusto nito, ay doon pa umano iyon sa bayan. Napagkasunduan namin na sa malapit na lang. Kaya, matapos makapag-agahan ay amin ang inihanda ang susuotin at nagsipagligo na rin. Medyo nanibago pa kami kay Ian. Di namin alam kung anong pumasok sa isipan nito. Dahil kapag nasa Maynila naman kami, ay hindi naman ito ganon. Naisip namin na marahil ay nagpapakitang gilas ito sa kanyang mga kamag-anak. Nang nakaganyak na kami, ay nakita kami ng nanay nila Roldan at pinuri kami nito. Ang gaganda raw ng aming kasuotan. Sinabi pang ang aga naman daw yata ng aming pamasko. Ang gaganda rin umano ng mga suot naming alahas. Nagpaliwanag si Ian at sinabing ganun talaga ang aming mga pormahan sa Maynila. At kapag may suot ng mga silver, ay nakakadagdag sa porma. Marami pa sanang gustong sabihin si Ian, pero pinaalala ko dito na baka mahuli na kami sa misa. At binirong daig pa nito ang pari sa dami ng seremonyas at haba ng sermon, kung kaya nagkatawanan kami. Nang dumating kami doon sa kapilya ay patapos na ang unang misa, kung kaya sinabi ni Ronald na tumambay na muna kami sa labas at hintayin na lang muna na lumabas ang mga naunang nagsimba. Kaya nanigarilyo muna kami. Ilang sandali pa ay nakita na naming naglalabasan na ang mga tao. Tamang-tama naman. At patapos na rin kami sa paninigarilyo. Nang pumasok na kami at magsimula na ang pari sa kanyang mga seremonya, ay itinuon na namin ang atensyon doon. At nang mag-umpisa na ito sa kanyang sermon, ay mas lalong natuon ang aking atensyon. Dahil sa haba ng sinabi nito, ay wala akong naiintindihan ni isa. Dahil na rin sa sarili nilang lengguwahe ang ginamit nito sa kanyang pagmimisa. Nasabi ko pa sa aking sarili na, langya, kahit siguro mag-freestyle kami nito ni Father, hindi ako mananalo. Bukod kasi sa mabilis itong magsalita, ay aakalain mo talagang nagrarap lang ito gamit ang kanilang lengguwahe. Nang biglang napansin ko na nakatingin sa akin ang aking mga kaibigan na mga nakangiti na nakakaloko, na tila gustong sabihin na nakahanap na ako ng katapat sa pagrarap. Pero may isa pa akong napansin at nawirduhan talaga ako. Dahil sa katapat namin ay may nakita akong babae na nakabelo at nanlilisik
ang kanyang mga matang nakatingin sa amin. Ipinagtaka ko iyon dahil sa hindi naman kami maingay o magulo. Sa katunayan ay tahimik lamang kami na nakikinig ng atintibo kahit pa nga hindi namin maintindihan ang mga sinasabi ng pare. Nanindig ang mga balahibo ko dahil na rin sa ayos niya at paraan ng pagkakaditig sa akin. Umusal ako at nagsabi sa mahinang tinig ng mga katagang puwera aswang. Inulit ko iyon ng ilang beses. Nang muli kong sulyapan ang babae, ay wala na ito sa kanyang kinuupuan. Paglabas namin ng kapilya, pagkatapos ng misa, ay nagpahangin na muna kami at nanigarilyo sa tabi ng tricycle. Nang biglang may lumapit sa amin na dalawang matandang lalaki na kung titingnan ay mga kaedaran ng tatay nila Roldan na si Mang Aldo. Agad namin silang binati at nagmagandang umaga kami. Gumanti naman sila ng pagbati sa amin. Nagsabi ang mga ito na kung maaari ba raw na makisindi sila. Kung kaya, binunot ko ang lighter sa aking bulsa. Pero sinabi nilang wag na raw at sa sigarilyo na lang. Pilit ko pa rin iniabot ang lighter pero sinabi nilang sayang pa raw ang gas ng lighter. Kaya hindi na ako nagsalita pa at iniabot ko ang hawak kong sigarilyo. Napansin ko ang kuko ng kamay nito na mahaba yung isa. Kinutuban ako ng hindi maganda. Napatingin ako sa mga kasama ko. Nakita kong nakamasid na mabuti sina Roldan at Ronald. At matapos makisindi ay kapansin-pansin ang pagkakahawak nito sa filter. Ibinalik nila iyon sa akin at nakipagkwentuhan pang sandali na tila inaabangan nila na hititing ko ang sigarilyo. Ngunit sa halip na hititing ko iyon ay inilabas ko ang aking cellphone at nagkunyaring tiningnan kung mayroon bang nag-text sa akin. Nang mapansin kong tumalikod ang mga ito, ay mabilis ko nang itinapon iyon. Kumuha ako ng panibagong stick. Mabilis kong sinindihan at hinithit at saka ibinuga. Nang mapatingin ako sa dalawang lalaki, ay lumingon ang mga ito at ngumiti na nakakaloko. Nang tuluyan na nakalayo ang dalawang lalaki, ay lumapit na agad ang magkapatid na Roldan at Ronald. Sinabi nilang buti na lang raw at itinapon ko yung sigarilyo. Sinabi kong kinutuban kasi ako ng hindi maganda. Sabi ng magkapatid, iyon din di umano ang palagay nila na manlalason ang dalawang lalaki na lumapit sa amin. Matapos iyon ay umuwi na kami, nananghalian at nagpahinga. Excited ang lahat para sa nalalapit na sayawan sa kinagabihan. Nang hapon na ay napagpasyahan na naming magganyak. Kahit 8:00 pa ng gabi ang umpisa ng sayawan, napagkasunduan din namin na doon nakalakala sa Magayos. Nalaman namin na gagamitin pala nila Mang Aldo at tatay ni Irene ang mga tricycle sa pagsundo sa kanilang mga kamag-anak na taga-ibang lugar na makikipiesta rin. Kaya ipinakiusap na lang namin na kung maaari ay idaan kanila Clarissa ang mga gamit namin. At ilang sandali nga ay umalis na sila. Matapos maihanda ang aming mga dadalhin, ay nagapunan na rin kami. Nang mga mag-aalas 6, ay umalis na rin kami ng bahay nila Roldan. Nang paalis na kami, ay narinig naming tinawag ni Lolo Waldo ang 4 na magpipinsan. Paglapit nila ay may ibinulong. Maya-maya
Nakita naming pumasok sila ng bahay at paglabas ay may dala na silang bayong. Matapos iyon ay nagsimula na rin kami maglakad papunta sa bahay nila Clarissa. Malapit na kasi yon doon sa plaza. Halos 1 oras din kami naglakad, kung kaya pawisan kami nang dumating sa kanila. Nagpahinga na muna kami. At nang malapit na mag-alas 8 ay nagsibihis na. Nakita naming biglang lumabas si Aling Pasing upang tingnan kami. Bumati kami sa kanya at nagmagandang gabi. Nang nakahanda na kami, maging ang aming mga dadalhin, ay sabay-sabay na kami nagpaalam kay Aling Pasing. Pumasok itong sandali ng kanilang silid. Paglabas nito, ay nakita naming may hawak na itong bote na may lamang mga buto na mas malaki lang ng kaunti sa munggo, at iyon ay kulay itim. Nakita naming inusala niya iyon. Nagsalita ito ng pabulong malapit sa bote at inabutan niya kami ng 5 piraso at amin daw inumin niyon upang mayroon daw kaming proteksyon habang naroon sa sayawan. Hindi na kami nag-usisa pa dahil sa excited na kaming lahat. Nang nasa sayawan na kami ay marami ng mga tao at nakita naming may entrance fee. 10 piso para sa mga kalalakihang taga roon at 20 naman para sa mga dayo. Ang mga kababaihan naman mapataga doon o dayo ay libre na. Maya-maya ay narinig kong nagsalita si Irene at kanyang ipinaalaala sa akin yung kanyang sinabi nung naroon pa kami sa Maynila, na sigurado umanong pagtitinginan kami ng mga taga roon dahil sa kami ay dayo at iba ang aming kasuotan kumpara sa kanila na simple lang. Pumili si Marisa ng lamesa at kanyang napili ang nakapwesto sa bandang dulo dahil sa magiinuman kami. Nang nakapwesto na kami ay inilabas na kaagad ng magkapatid na Roldan at Ronald ang alak at pulutan namin. Nang makarinig sila ng tsa-tsa ay agad nang naglaya si Roldan kay Irene, habang si Manuel naman ay isinayaw si Marisa at magpapawis na raw muna sila. Sabay kinindatan niya ako at ininguso si Clarissa na sinasabing isayaw ko ito. Ngunit nagmasid na lang muna ako kasama ng mga kaibigan ko, at isa pa ay hindi ako marunong ng tsa-tsa. Sa husay na magpipinsan sa pagsayaw ng tsa-tsa at rumba ay natawag na ang atensyon ng ibang mga tao roon. Nang matapos silang magsayaw ay binati namin sila at pinuri dahil sa husay na kanilang ipinamalas. At maya-maya lang ay nagsimula na kaming tumagay. Di nagtagal ay naagaw naman ang atensyon ng kambal nang bigla may dumating na isa pang grupo. At iyon ay ang grupo nila Lamberto. Napabuntong hininga si Marisa at naibulalas na nariyan na naman umano ang antipatikong maniligaw ng kambal niyang si Clarissa. At matapos makaupo ng kanilang grupo ay namataan naming papalapit si Lamberto. Nang nasa harap na namin ito ay bigla niyang niyaya ang kambal na doon na lamang daw sa mesa nila sumama, tulad ng mga nagdaang piyesta. Ngunit tumanggi sila Clarissa. Kanilang idinahilan na hindi nila kami pwedeng iwan dahil sa ibiniling kami ng kanilang ina na samahan at bantayan bilang kanilang mga bisita. Kung kaya, hindi daw sila maaaring maupo sa kanila. Medyo may pagtataray pa na pagpapaliwanag ni Marisa.
Nagyabang naman si Lamberto at sinabing sayang daw. Dahil sa alam naman ng lahat na ang mga kasama niya ang pinaka magagaling na mananayaw sa kanilang lugar. Kung kaya, maswerte daw ang kambal at niyayaya pa nila doon sa kanila maupo. Bigla namang sumagot si Ian at sinabing, talaga lang makikita natin mamaya. Bigla namang nag-init si Lamberto at takmang lalapitan si Ian. Pinigilan ito ni Roldan at sinabing kanilang pinsan si Ian. Natigilan si Lamberto at sinabing, pinsan niyo palang isan to. Matapos iyon ay wala naman ang nagawa pa si Lamberto, kundi ang bumalik sa kanilang pwesto na hindi kasama ang kambal. Ngunit bago ito tuluyang makalayo, ay tinapunan pa ako nito ng isang matalim na tingin. Ngunit, hindi ko na lang iyon pinansin. Mas kinilabutan ako sa pagkakatitig ng babae na nasa gilid. At pamilyar sa akin ang babae. Inisip ko kung saan ko iyon nakita. At biglang sumagi na sa isip ko, doon sa kapilya. Tama, doon ko ito nakita. Siya yung babaeng matalim na nakatitig sa amin habang nagmimisa ang pare, na nang pabulong kong ulit-ulitin ang mga katagang puwera aswang, ay bigla na lamang umalis at hindi ko na nakita. At naroon na naman ito na nakatitig ng hindi maganda. Kung kaya, pabulong ko na namang inusal ang mga katagang puwera aswang. Iyan ang turo sa akin ng aking lolo at lola nung nabubuhay pa sila. At naalala ko pa ang isa, dahil nga sa sila ay taga Samar Leyte. Kung kaya, binigkas ko na rin ang itinuro nila sa aking kataga. At paulit-ulit ko ring sinabi ng pabulong ang katagang sibol. At nang sulyapan ko ang babae, ay nawala na ito doon sa kanyang kinatatayuan. Nang mawala na ang babae at hindi ko na ito makita pa, ay nabalik na ang atensyon ko sa aking mga kasama. Di nagtagal ay napansin namin na nagpamalas na ang mga kasama ni Lamberto ng kanilang husay sa pagsasayaw. At narinig namin ang mga kadalagahan sa katabi naming mesa na di napigilang humanga sa grupo nila Lamberto at ang husay daw ng mga ito. Ngunit, dalawa sa kanilang mga kasama ang nagsabi rin na paanong hindi daw gagaling, ay yun at yun din umano ang isinasayaw ng mga ito sa tuwing sasapit ang kapistahan. At kahit pa nga sa kanilang baryo mismo, ay yun din umano ang isinasayaw ng mga ito. Ang sakit na umano sa mata. At kung may bibig nga lamang daw ang kanyang mga mata, ay siguradong nagreklamo na. Narinig kong biglang nagsalita si Marisa at tinanong kung hindi pa ba raw kami sasayaw, dahil sa napapansin na raw niyang naghihintay na ang mga tao na makita kaming sumayaw. Kung kaya, panina ang tingin umano ng mga ito sa amin. Sinabi nila na ang kailangan lang daw naming gawin ay isulat sa papel ang request at ipapatugtog umano iyon ng DJ. Dahil sa maaari umanong pumili ng music na nais sayawin. Sa puntong iyon ay umandar na ang kapilyuhan ni Ian para sapawan ang mga kasama ni Lamberto. Nang hiram ito ng ballpen at papel, at matapos sumulat ay mabilis na lumapit sa DJ. Pagkatapos niyang maiabot ang papel, ay agad na rin itong bumalik sa aming pwesto at naupo. Tinanong ko ito kung ano ang kanyang ni-request. Sinabihan niya akong mag-relax lang daw ako
At siguradong magugustuhan ko raw iyon. Smooth dancing lang daw ang pakilig para sa mga babae. At tiningnan pa nito ang kambal na tila nanunukso. Mga sinasayaw umano ng street boys na siyang sinasayaw rin namin ang kanyang mga nirequest. Hindi niya pa raw muna nirequest yung Harlem sapagkat pangdiinan daw namin iyon. Sinabi niyang basta pag narinig na raw namin yung awitin na umbap, ayun na umano ang pasimula. Tapos susundan daw iyon ng I saw the sign. At pagkatapos naman ay yung friends. At panghuli ay yung sa Laruso na nagkatinginan kami dahil sa maganda ang pagkakasunod-sunod nga noon. At di nga nagtagal ay narinig na namin yung unang awitin na nirequest ni Ian. Kung kaya agad na itong tumayo at nagpunta na sa gitna na agad na rin naming sinundan. Excited na talaga ako noon na ipakita kay Clarissa yung husay ko sa pagsasayaw. Nang magsimula na kami ay napansin naming unti-unti nang dumidistansya ang mga kapwa naming kabataan na sumasayaw. At binigyan kami ng sapat na lugar. Narinig namin ang malalakas na palakpakan hanggang sa tanging kami na lamang ang natira sa gitna at nanuot na lamang silang lahat doon sa gilid. Hindi magkamayaw ang mga tao sa sobra nilang saya dahil sa kanilang napapanood. Bukod sa palakpakan ay naririnig pa namin silang naghihiyawan at nagtitilian dahil humanga talaga sila kung paano namin nilalaro ang aming koryo. Napukaw talaga ang mga damdamin ng mga taong naroroon at nakuha namin ang kanilang atensyon. Naririnig ko pa ang malalakas na pagsigaw ng magpipinsan, maging ng kambal. Ramdam naming magkakaibigan na proud sila sa amin. Sila Roldan, Ronald, Emmanuel at Irene ay panay ang sigaw ng mga katagang mga pinsan namin yan. Paulit-ulit nila iyong isinisigaw. At sa tuwing mapapatingin ako sa kanila ay kita ko ang saya sa kanilang mga mukha. Lalo na ang matamis na mga ngiti ni Clarissa. Bago pa kami matapos ay narinig namin ang mga taong sumisigaw at nagre-request pa ng isa. Kung kaya naman amin silang pinagbigyan. Pero nang mapasulyap kami sa grupo nila Lamberto ay nakita naming matalim na nakatitig ang mga ito. Pero hindi na namin iyon pinansin pa. Ang mahalaga sa amin noong mga pagkakataon na iyon ay ang maipamalas ang aming mga talento sa pagsasayaw. Bago magsimula ay sinabihan na ako ni Otep na commit na at naunawaan ko naman kaagad ang gusto niyang mangyari. At ipinasalang na ni Ian yung Chimera Plus ng Laruso. Nang magsimula na kaming umindak ay nag-umpisa na ring magtilian ang mga kadalagahan na puno ang buong plaza ng kanilang mga hiyawan. Kaya pati ang mga nasa labas na nakatambay ay napapunta na rin at nakiusyoso. Sa bawat galaw namin ay hindi magkamayaw ang mga tao at halos hindi maawat ang mga kababaihan sa kakasigaw. Tuwang-tuwa sila at ramdam naman namin ang kanilang saya. Nang matapos kami ay panay pa rin ang sigaw nila ng isa pa, pero napagpasyahan naming maupo na muna at magpahinga. Pagdating namin sa mesa
ay hindi matapos-tapos ang magpipinsan sa pagbati sa amin. Hindi daw nila inaasahan iyon. Ang buong akala lang daw nila ay marunong kaming sumayaw. Pero hindi umano ganon. Pati si Marisa ay panay ang puri sa amin. Nagulat naman ako nang biglang lumapit si Clarissa at inabutan ako ng isang basong tubig. At sinabing ang galing pala raw namin talaga. Kinilig naman ako sa pagpapakita niya sa akin ng malasakit. Hindi ko talaga inaasahan na gagawin niya iyon. At narinig namin ang panunukso ng magpipinsan, pati na rin ni Marisa. Biglang nagsalita si Emmanuel at sinabing baka raw pag tumugtog ng sweet ay kumuha pa ako ng iba. Kapag ganun daw ay talaga namang tatamaan ako sa kanila. Pagbibiro pa nito sa akin. Kung kaya nagkatawanan kami ng malakas. Nang makapagpahinga na kami ng kaunti habang tumatagay, ay bigla namang tumugtog ang sweet music. Nagkatinginan kami ni Clarissa at napansin naming nakatingin na rin sa amin ang aming mga kasama. Pero di nagtagal ay bigla akong kinalabit ni Manuel at ininguso ang direksyon kung saan ay papalapit na si Lamberto. Kaya nagsibulungan ang mga kasama namin na isayaw ko na raw si Clarissa. Sinabi rin ni Clarissa na ayaw niyang makasayaw si Lamberto. At nakita kong iniabot na niya sa akin ang kanyang kamay. Pagkaabot ko ay tumayo na kami. Kahit pa nga hindi pa ako nakaranas na magsayaw ng sweet. Nang magsasayaw na kami ni Clarissa, ay bigla namang pumagit na sa amin si Lamberto. At sinabing kung maaari pa raw, ay siya na muna ang magsasayaw kay Clarissa. Dahil sa siya ang manliligaw nito at ako ay bisita lang. Sumagot naman si Clarissa at sinabing kahit sino ay pwede siyang isayaw. At wala umano siyang karapatan na pilitin ito dahil sa wala naman silang relasyon. Sinabi pa ni Clarissa na ako ang nauna. Kung kaya, kung gusto daw nito ay maghintay siya. Pataray na sabi pa ni Clarissa. Dahil sa kanyang mga narinig ay humingi ng paumanin si Lamberto at bumalik na sa kanyang upuan. Pero iniwanan ako nito ng isang matalim na tingin. Sinabi sa akin ni Clarissa na aking ihawak ang dalawang kamay sa kanyang bewang. Tapos siya naman ay sa balikat ko hahawak. At gagalaw lang raw kami ng dahan-dahan sa magkabilang gilid ng paulit-ulit. Sinabi pa niyang madali lang naman daw ang magsayaw ng babae. At nagkatawanan pa kami. Ang saya namin noong mga oras na iyon. Halos magdikit na ang aming mga katawan. Maging ang aming mga mukha at labi. Nang mga oras na iyon ay parang natutokso na akong halikan siya. Ngunit nag-aalinlangan ako. Idagdag pa na napakaraming tao. Ngunit sa kalagitnaan ng sayang nararamdaman ko habang isinasayaw si Clarissa ay biglang naputol iyon at napalitan ng kaba. Nang makita ko muli yung babae at sa pagkakataong iyon ay nakabelo na uli ito ng itim at matalim na nakatitig na naman sa akin. Kinilabutan ako sa ginagawang pagtitig na iyon ng babae. Kung kaya, bumulong ako at paulit-ulit na binigkas ang katagang sibol. Na napatanong pa nga si Clarissa. Nang buong akala niya ay may sinasabi ako sa kanya. Kaya, sinabi ko na lang sa kanya na maupo na kami.
Tutal naman ay patapos na rin ang kanta. Nang minsan ko pang lingunin ang babae, ay patuloy pa rin itong nakatitig at sinusundan ako ng matalim na tingin. Nang papalapit na kami sa aming pwesto ni Clarissa, ay sinalubong kami ng mga hiyawan at kantsawan ng aming mga kasama. Animoy bagong kasal kaming dalawa, kaya napansin kong hindi maiwasan ang grupo ni Lamberto na hindi mapatingin sa amin. Nakipagpalito kay Neil ng upuan at tinawag kong atensyon ni Ronald. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa babae. Nabakas ko kaagad ang pagtataka sa kanyang mukha at tinanong niya ako kung wala ba raw akong nararamdaman, na nasusuka ba raw ako o nahihilo. Sinabi kong wala naman. Sinabi niya sa akin na minsan na raw kasing nangyari iyon sa kanya at ganon ang kanyang naramdaman. Doon ko naalala ang ibinigay sa amin ni Aling Pasing at naisip ko rin yung kanyang sinabi na proteksyon umano iyon. Hinahanap sa akin ni Ronald yung babae. Nang pasimple kong ituro sa kanya ang kinaroroonan noon, ay bigla iyong nawala. Maya-maya ay naputol yung pag-uusap namin nang may nakita kaming dalawang lalaking may edad na papalapit sa amin at may mga kasamang tanod. Bumati kami sa kanila at nagmagandang gabi. Mabilis na nagtanong sila Roldan kung may problema ba raw sa kanilang mga bisita. Sumagot ang lalaki na isa pala sa mga kagawad ng barangay at sinabing wala naman at mahuhusay daw kami. Napasaya daw namin ang kanilang mga kababaryo at pwedeng-pwede daw na ipantapat ang grupo namin sa kabila. Humingi ako ng paumanhin at sumabat sa usapan. Sinabi kong hindi naman namin talaga intensyon na makipagtagisan doon sa grupo ng kabilang barangay. Ang hangad lang talaga namin ay maipamalas yung aming talento sa pagsasayaw at para makapagbigay saya na rin. Nagsalita ang isa pang lalaki at kanyang ipinaliwanag kung bakit nila gusto na makipagpagalingan kami sa kabilang grupo. Bukang bibig na raw kasi ng mga ito na ang baryo nila ang siyang pinakamahusay pagdating sa sayawan at wala umano makakapantay sa kanila. Gusto lamang daw nilang mabawasan ang kayabangan ng mga ito at maturuan na rin ng leksyon. At isa pa ay mayroon talagang pa-contest na isinasagawa tuwing fiesta. At upang mas mapasaya pa raw nila ang kanilang nasasakupan, napagkasunduan daw nila na magbibigay sila ng 10,000 piso sa mananalo. Nagkatinginan sila Ian at Otep. Tila nangintab ang kanilang mga mata. Dahil sa Maynila ay talagang iyon ang aming punteriya. Ang sumali sa mga patimpalak at iuwi ang premyo. Kaya mabilis na sumagot si Ian at sinabing pumapayag kami. Kaya wala na kaming sinayang na sandali. Agad na pinag-usapan ang aming magiging strategy. Napag-usapan na sila Ian na muna ang unang babakbak. Pinag-usapan din nila ang kanilang mga gagawing pagpasok. Ako raw ay sa hulihan na dahil pang finale. Lalo na kung kinakailangan at dikitan umano ang laban. Dahil sa tagal namin nagsama, ay kilala na nila talaga ang kalidad ko. Lalo na sa mga moves ko na tanging ako lang sa grupo ang nakakagawa. Dahil sa flexibility ng aking katawan. At ganun na nga ang napagkasunduan. Ako ang huling papasok kung kailangan
upang tapusin ang laban. Pero sinabi ko sa kanila na papayag lang ako sa isang kondisyon. Kaya nagulat sila kung bakit mayroon pa akong kondisyon. Sabay-sabay silang nagtanong kung ano raw iyong kondisyon na sinasabi ko. Sinabi ko sa kanila na papayag ako basta ang premyong aming mapapanalunan ay ibibigay namin sa mga kamag-anak ni Ian para makabili ng kable upang makabitan na sila ng ilaw. Nabigla sila sa sinabi ko at hindi nila iyon inaasahan. Napakapit pa sila Irene sa balikat ko. Kahit kasi si Ian ay hindi naisip iyon. Ipinaramdam nila sa akin ang kanilang paghanga at pasasalamat. Sinabi kong walang anuman. At isa pa, ay kailangan muna naming maipanalo iyon. At nagbiro pa ako na yung matitirang pera kung meron man ay gagamitin namin ni Clarissa para sa aming kasal. Kung kaya muling nagkaingay at naghiyawan ang mga kasama namin. Nakita kong namula na naman ang mga pisngi ni Clarissa at halatang nagulat ito sa aking sinabi. At para mapagtakpan ang kanyang pagkabigla ay sinabi nitong tutuhanin ko raw at wag ako puro salita. At malakas kaming nagkatawanan na lahat. Ilang sandali pa ay nagsalita na ang kawani ng barangay sa mikropono at ipinaliwanag ang magaganap na paligsahan sa pagitan namin at ng grupo ni Lamberto. Sinabi pa ng tagapagsalita na ang mga tao ang siyang magsisilbing hurado. Yaman din lamang na ang mga taong naroon ay mula sa dalawang baryong maglalaban. Bago magsimula ay nag-picture taking muna kami at nakita naming inihahanda na ng mga taga-barangay ang pagdarausan. Inalis ang ibang mesa at mga upuan upang mas lumuwag pa ang espasyo na aming pagsasayawan. At bago kami pumunta na sa harapan ay naramdaman kong hinawakan ni Clarissa ang aking kamay at sinabing galingan raw namin at mag-ingat. Pinalibutan na rin ng mga tanod ang bawat gilid upang walang sino man ang maaring pumasok maliban sa aming mga maglalaban. At nang mag-umpisa na ay una nang bumanat sina Ian at Odette. Walang nagpapatalo sa bawat grupo. Masasabi kong may galaw din talaga ang mga kasama ni Lamberto. Di magkamayaw ang mga tao. Animoy mayroong sabong o nanonood sila ng boxing. Matapos ng dalawa ay bumanat na rin sina Nil at Anjo. At talaga namang ginalingan rin nila. Dahil lagi nilang sinasabi na hindi sila papayag na madaig ng mga taga-probinsya. Pero mahusay din talaga ang kabilang panig. Di nagtagal ay sinundan na rin agad iyon ni Rick upang tulungan sila Nil. Habang ako naman ay patuloy lang na nakikiramdam at nagmamasid. Pinag-aaralan ko ang bawat galaw at ayokong magpadalos-dalos. Napansin kong enjoy na enjoy ang mga tao sa kanilang ginagawang panunood. Maging yung mga kagawad at lahat ng kawani, maging opisyales ng kanilang barangay. Nang biglang pumasok ang pinakapambato ng kabilang pangkat. At medyo nagulat din ako dahil sa hindi ko iyon inaasahan. Pamatay na galaw din kasi iyon. Kung kaya maging ang mga tao ay namanga. Dahil bago iyon sa kanilang paningin. Kaya yun na ang tamang pagkakataon na hinihintay ko. Pumasok na ako at agad na binasag ang galaw niyang iyon. Na mas ikinagulat halos lahat ng taong naroroon.
Iba't ibang reaksyon ang makikita mo sa mga tao. Mayroong manghang-mangha at halos mahulog na ang panga sa sobrang paghanga. Mayroon din namang natatakot at halos hindi na makatingin. Dahil sa mga ginagawa ko, noon pa lamang nila siguro talaga nakita na nababali ko ang aking mga buto at napipihit. Na nang mapasulyap ako sa mga kawani ng barangay, ay ayaw na nila akong tingnan. Dahil sa natatakot sila para sa akin na baka ako ay mabalian. At inilabas ko na yung mga itinatago kong pamatay na galaw. At narinig ko ang mga nakabibinging sigawan ng mga tao. Ilang sandali pa ay natapos na rin ang tugtog. Masayang-masaya ang lahat ng taong nakasaksi ng laban. Bumalik kami sa aming mesa, nagpahingang sandali at muling itinuloy ang tagay. Binati kami ng magpipinsan at ng kambal. Nang biglang namatay ang ilaw, kung kaya inakala naming naputol na ang kasiyahan dahil doon, pero muli ding naibalik. Narinig kong nagsalita si Ote at ipinaabot nito ang kanyang pagbati sa buong tropa. Dahil sa nagawa daw namin ang aming buong makakaya. Sinabi pa nito na matalo o manalo ay aming irespeto ang desisyon. Ang mahalaga raw ay aming nabigyan ng kasiyahan ng mga tao. At ininom ang kanyang tagay. Napansin nito ang isang mangkok ng bopis, kaya napabulala siya ng, "Oh, may bopis pala kayong dala." At akmanan nitong titikman iyon nang agad pigilan ni Roldan. At sinabing wala silang dalang bopis at hindi daw nila iyon mangkok. Kung kaya, maging kami ay nagulat din. Kanilang sinuri ang pinaglalagyan noon at nakumpirma ngang hindi sa kanila iyon. Kaya, mabilis iyong tinampot ni Ronald at itinapon sa basurahan. Kinutuban kaming lahat ng hindi maganda. Sinubukan pa ni Manuel na tingnan ng ibang mesa kung may katulad yung mangkok na iyon, ngunit bigla na nagsalita ang kawani ng barangay sa mikropono at sinabing aalamin na kung sino ang nanalo sa dalawang grupo. Sinabi nito na kung magaling ang grupo ng kabilang baryo ay pumalakpak at sumigaw. Narinig naming malakas rin ang mga palakpak at pagsigaw ng mga tao. Pero nang kami na ang ituro ng tagapagsalita, ay napuno ng sigawan at palakpakan ang buong plaza na dumadagundong iyon. Kaya malinaw na kami ang nanalo at kanilang idineklara iyon. Lumapit ang mga kasama ni Lamberto at kinamayang kami. Binati nila kami at kanila namang tinanggap ng maluwag ang kanilang pagtatalo. Matapos naming matanggap ang premyo, ay naupo pa kaming sandali at inubos ang aming inumin. Nung mga oras na iyon, ay may mga nagsasayaw pa. Ngunit unti-unti na nag-uuwian ang marami. Nang mapansin namin ilan na lamang kaming grupo na naroon, ay nagpasya na rin kaming umuwi. Napagkasunduan namin na ihatid na muna ang kambal sa kanila. Kinumbinsi rin namin si Irene na doon na rin muna matulog. Nang naroon na kami habang nag-uusap pa sila, ay pumunta ako sa likod bahay nila Clarissa para manigarilyo. Nang di ko inaasahan na susunod pala doon si Clarissa, narinig ko na lang ang boses nito na nagtanong kung mayroon ba raw problema. Itinapon ko ang aking sigarilyo at umarap sa kanya.
Sinabi kong wala. At masaya ako sa naging pagtanggap ng mga tao. Ipinagtapat ko sa kanya na hindi ko magagawa ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa kanya. Naluba niya iyong ikinagulat. Sinabi ko pa na inspirado kasi ako. Kaya nagawa ko yung mga naipakita ko kanina. At sinabi kong siya ang aking inspirasyon. Nakita kong gumuhit ang isang matamis na ngiti sa labi nito. At bigla niya akong hinagkan sa pisngi. Di ko iyon inaasahan. Matapos iyon, ay tumalikod na siya sa akin. Pero, mabilis ko siyang hinawakan sa kamay. At nang magharap na muli kami at magtapat ang aming mga labi, ay hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. At siniil ko na siya ng isang mainit at maring halik sa mga labi. Nabigla si Clarissa at nanlaki ang kanyang mga matang napatitig sa akin. Pipigilan pa sana niya ako pero niyakap ko siya at naramdaman kong gumanti na rin ito ng halik. Nang biglang may maramdaman kaming papalapit sa amin, kung kaya mabilis kaming nagbitiw. Si Marisa pala, at inaaya na siyang pumasok na sa kanilang bahay upang makapagpahinga. Sumunod na rin ako at nakita kong nakahanda na sila para umuwi. Kung kaya nagpaalam na ako kay Clarissa, sinabihan ako nitong mag-ingat at tumuloy na kami. Sa daan ay masaya nagkukwentuhan sila Otep at iba ko pang mga kaibigan. Nauna sila sa amin ng bahagya nila Roldan. Nang halos may kalahating kilometro na ang aming nalalakad, ay bigla akong natigilan. Bigla kasi akong kinabahan. Naramdaman kong may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko ay si Ronald. Tinanong ako nito kung bakit ako minto. Sinabi ko sa kanyang parang mayroong sumusunod sa amin. Nakiramdam din silang sandali at maya-maya pa ay nakita kong inilabas na nila ang labi ko na nasa loob ng payong. Kinuha na rin ni Roldan ang itak mula roon. Biglang umihip ang malakas na hangin at nakarinig kami ng malakas na pagaspas. Ngunit wala naman kaming nakita. Napansin kong lumundo ang sanga ng malaking puno na nasa gilid ng daan, doon malapit sa kinaroroonan nila Neil. Nakita ko na lang na biglang hinampas ni Neil ng kanyang bag ang mga asong naglundaga mula sa puno at nasa kanila na ang harapan. Binato niya iyon sa sobrang pagkabigla. Iyon ang bag kung saan namin ipinalagay ang aming mga cellphones. At naroon din ang kamera ng kanyang ate. Bigla silang nagtatakbong pabalik sa amin. At nakita namin ang tatlong malalaking aso. Sa sobrang takot at pagkabigla, ay hindi na ako nakagalaw pa sa aking kinatatayuan. Noon lamang ako nakakita ng ganon sa tanang buhay ko. Hindi karaniwan ang laki ng mga iyon. At kapansin-pansin na wala iyong mga buntot ni Kapiraso. Naglalaway na lumapit ng dahan-dahan sa amin ang mga iyon. Ang pupula ng kanilang mga mata at mga nakaangil. Nasa harapan ko si Otep noong mga oras na iyon. Naanimoy naging estatwa rin dahil sa hindi na ito nakagalaw. At nakita kong may pasa na unti-unting lumalaki sa lupa sa kinatatayuan nito. Naihi ito sa kanyang pantalon. Nawala ang pagiging laki sa tundo
at palaaway nito. Naramdaman kong humawak sa braso ko sila nila Trick na nagtago sa aking likuran, habang sila Anjo naman at Ian ay sa likod ni Otep nagtago. Mabilis naman nagpunta sa aming harapan ang magkapatid na Roldan at Ronald, at nakasunod sa kanila si Emmanuel. Nang makita nilang malapit na ang mga aso, ay agad nilang iwinasiwas ang hawak ng mga latigo. Sa hangin pa lang ay lumilikha na iyon ng malakas na tunog. At nang tumama sa mga aso ay narinig ko ang paglikha ng mga iyon ng mga tunog na alam mong nasaktan. Lalong nagalit ang mga malalaking asong iyon. Ngunit hindi nila magawang makalapit sa amin dahil kanila Roldan. Nakita kong nagpapabalik-balik ang mga ito na parang umahanap pa rin ng pagkakataon na umatake. Pero alerto sila Roldan. Hinahampas nila ng kanilang hawak na latigo iyon sa tuwing lalapit, na napag-alaman ko nung huli na iyon pala ang tinatawag na buntot pagi, at pinapasundan naman iyon ng pagtaga ni Roldan. Nanatili lang ako sa aking kinatatayuan at parang wala ako sa aking sariling kamalayan. Hindi ko alam kung gaano kami tatagal ng ganon nung mga oras na iyon, nang biglang agresibong sumugod ang isa sa mga aso. Kung kaya mabilis nilang pinakawalan ang mga hawak na buntot pagi, at nang tamaan iyon at bagyang napaigtad, ay tinaga iyon ni Roldan. Napatakbo ng mabilis ang aso palayo, at sumunod na rin doon ang dalawa pa na mabilis na naglaho sa talahiban. Panay ang sigaw naman ng mga kaibigan ko na humingi sila ng tulong sa pag-asang may makakarinig sa amin. Nang makita naming wala na ang mga aso at wala na ring panganib, ay nagpatuloy na kami. Ngunit dahil sa takot na aming naranasan, ay nagmadali kami. Nag-aalala rin kami na baka bumalik pa ang mga iyon at habulin kaming muli. Nang tanaw na namin ang bahay, ay tumawag na sila Ronald at nilabas kami nila Lolo Waldo. Nalaman nito na tinambangan kami ng aswang. Kinabukasan ay hindi kami nakatayo na lahat. Ang bigat ng aming mga pakiramdam at inaapoy ng lagnat. Natatandaan kong tinawas kami ni Lolo Waldo at pinahira ng langis. Inasikaso nila kami at halos sa loob na 3 araw ay nanatili lamang kami nakahiga lahat sa silid. Minsan ay naririnig naming dinadalaw kami ng kambal at nila Irene, pero hindi na muna kami ipinapakausap. Nung mga araw na nakahiga lang kami at nagpapagaling, ay naisip kong totoo pa lang talaga yung mga sinasabi ng aking lolo at lola, na mahiwaga nga ang mundo, na minsan ang akala ng tao ay nalalaman na niyang lahat, ngunit marami pa palang dapat na matutunan. Matapos ang 3 araw ay magaan na ang aming pakiramdam. Hindi na namin nasaksiyan pa yung mismong pista dahil na rin sa aming naging kalagayan. Kung kaya hindi na namin nakita yung mga majorette at banda, na may pagsisisi pa sa tono ni Otep. Pero pabirong sinabi ni Ian na puti daw ako ay may Clarissa na. Maya-maya ay nakita kong paparating sila Aling Pasing at kasama niya ang kambal. Kasama rin nila si Irene at iniabot kay Neil ang kanyang bag. Nakita daw nila iyon sa gilid ng daan
kung sana ay medyo malayo na doon sa pinangyarihan ng pananambang. Mabilis kaming lumapit kay Neil upang tingnan ang laman noon. Ngunit wala na kaming nakita. Kaya napabulalas pa si Neil na may aswang din pala na kawatan. At nagkatawanan kaming lahat. Nagpausap kaming sandali ni Clarissa. Napansin kong malungkot ito dahil sa alam na niyang sa kinabukasan ay babalik na kami sa Maynila. Nang tanungin niya ako kung kailan kami babalik, ay hindi ko iyon nasagot. Sinabi ko sa kanya na akin na lang kukunin ang address niya at number. Sinabi niyang nakikigamit lamang umano siya ng cellphone sa ina. Sinabi ko namang walang problema at aking i-text siya kaagad kapag nakabili na ako ng bago. Sinabi ko sa kanyang huwag na siyang malungkot dahil sa lalong bumibigat sa pakiramdam ko kapag nakikita ko siyang ganon. Dahil ako man ay ayaw ko talagang magkalayo pa kami. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Kung kaya, gumanti na rin ako. Maya-maya ay narinig namin ang pagtawag ni Aling Pasing. Kaya, nagbitaw na kami. Iniharap ko siya sa akin at tinitigan sa kanyang mga mata. At ginawaran ko siya ng isang mariing halik sa kanyang mga labi. Nang sumunod na araw ay maaga kaming naganda. Nagpasalamat kami kanila Lolo Waldo at Mang Aldo dahil sa napakabuti nila sa amin. Mahusay nila kaming tinanggap sa kanilang pamamahay. Nakiusap ako kay Manuel na kung maaari ba kaming dumaan kanila Clarissa. Pinagbigyan naman ako nito. Pagdating namin doon ay aming naabutan na paalis rin pala si Aling Pasing at papunta ito sa kanyang karinderya sa pier. Nagpaalam ako kay Clarissa. Malungkot na malungkot ito. Halos ayaw niyang bitawan ang aking kamay at talaga namang inahawakan ng mahigpit. Nagpaalam ito sa kanyang ina na kung maaari ba raw siyang sumama doon sa pier upang magatid. Pinayagan ito ni Aling Pasing dahil sa ramdam niya ang kanyang anak. Kung kaya, magkakasama kaming nagpunta sa pier. Nang naroon na kami, ay halos lamunin din ako ng lungkot. Lalo na nang sumakay na kami. Hinagkan niya ako sa pisngi at bago siya tumalikod, ay nakita kong tumulo ang kanyang mga luha. Nagpasalamat kami sa mga magpipinsan, lalo na sa ginawa nilang pagtatanggol sa amin laban sa mga aswang. Ganon din sa mabuting pakikitungo nila. Pag-alis ng aming sasakyan ay tanging pagkaway na lang ang aking nagawa bilang pamamaalam kay Clarissa. Sa isip ko ay nagpasalamat ako sa kanya para sa isang karanasang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nabagaman na puno ng kababalagan, ay binawi naman ng tapat na pagmamahalan.